Oh, sandali mare. Preview pa lang yung napanood mo. Nagbabalak-balak ka na i-pass forward yung video, no? Huwag mo munang i-pass forward. Itutuloy ko rin yung video. Kung ikaw ay tunay na marites, legit kang marites, o ikaw nga, ikaw. Ikaw ma'am, ikaw. Kung legit kang marites, idiretso mo yung video kasi napakaganda nito. At huwag mong i-skip yung ads. Tulong natin sa pagkakampanya kay Tatang Digong. O, tuloy ko na yung video. O, tuloy mo na yung boy. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Tila nasampal ng kahihiyan ang gobyerno ngagba, lalong-lalo na ang Malacanang, Senado at Kamara. Matapos tahasang ibinunyag mismo ni Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA at binasag ang katahimikan at katotohanan. Nagsalita na sa publiko patungkol sa mga di umano'y kababalaghan na nangyayari umano sa PhilHealth. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Sadyang naggalabasan na talaga ng katotohanan at tila totoo talagang kasabihan na walang baho ang hindi aalingasaw at hindi mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Matapos ang pananahimik, Associate Supreme Court Justice Amy Lazaro Javier at Commission on Audit o COA binasag na ang buong katotohanan sa PhilHealth na pilit di umanong ayaw ipalabas ng gobyernong ngagba ngayon at ng bayarang media. Mula sa hinihingi ng Supreme Court at binigyan ng 10 araw para magpaliwanag o pagbibigay ng komento nila Marcos Jr., House Speaker Romualdez, Senate President Chis Escudero at Lucas Bersamin patungkol sa 2025 General Appropriation Act o GAA na kung saan isa di umanong unconstitutional. Ngayon naman, ang tahasang ibinunyag sa publiko ni Associate Supreme Court Amy Lazaro Javier matapos isiniwalat nito na bankrupt na umano ang PhilHealth at ito'y kinumpirma mismo ayon sa report ng Commission on Audit o COA. Nabanggit mismo sa isang oral arguments kamakailan lamang bilang isang patunay ay ating panuorin at pakinggang mabuti ang video na ito na dapat malaman ng taong bayan. The report of COA which shows that PhilHealth is bankrupt actually. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware. If you are, And COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth. And then COA said that for many years, at least 3 years, 21, 22, 23, the reserve fund of PhilHealth is much less than its actuarial fund, actuarial estimate. Maliwanag pa nga sa sikat ng araw ang inyong narinig mga kababayan na ayon pa mismo sa Commission on Audit o COA at kinumpirma mismo ni Associate Justice Amy Lazaro Javier na bankrupt na di umano ang PhilHealth. Matapos lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito at ayon pa sa kanila, malalaman natin na naging pabaya si BBM kapag huli na. Parang sa bansang Sri Lanka, Thailand, yung mga hari at presidente nila, maraming anomalya na nangyari at suddenly umalis lahat sila na sobrang lubog ang bansa nila. Kapag wala ng pera ang bayan, di na matago ni BBM ang kapalpakan nila. Aalis na sila dito at marami silang pera. Grabe na nakawan sa gobyernong ito. Halos wala ng pera ang gobyernong ito simula nang maupo si Marcos. Lahat na lang na pwedeng nakawin ay gagawin nila. Kawawang taong bayan. Hanggang nakaupo yan sa Malacanang. Lahat yan ang pag-aari ng bansa, ubos yan. Military, mahimbing pa ang tulog. Yan ang sabi, basta busog, tulog, buti pa ang South Korea, tapos na. Anong klaseng gobyerno ito? Halos lahat ng ahensya ubos na pondo. Saan dinadala ang pera? Yang PhilHealth pera ng tao yan. Contribution namin yan. Asa napunta ang pera namin? Kinakaltas sa sweldo namin buwan-buwan. Anong klaseng gobyerno ito?
pinakainutil ang namumuno. Kaya pala halos lahat ng benefits di madama. Bankrupt na pala ang OMG, first time in history since then. Unquote. Ayan ang mga Lods. Ultimatum ng Supreme Court sa mga buhaya. Yari na. Yun mga kababayan, napakaganda ng pag-uusapan natin ngayon. True PhilHealth na naman to, no? True JNT Shopee PhilHealth. Parang ano lang no? Parang delivery Shopee lang no? True True PhilHealth. Lupit, no? Okay guys, sobrang seryoso dapat to, no? Mga nakaraan may PhilHealth pa rin tayo. Ngayon pukpukin pa rin natin itong sila Tamba about dito sa issue ng PhilHealth na to mga kababayan. At dito mga kababayan, Supreme Court, wow, Supreme Court, bilib na kami sa inyo. Buti na lang may Supreme Court, no? Korte Suprema na talagang hindi nababayaran ng kahit anumang salapi. So ngayon mga kababayan, dito sa pag-uusapan natin dito about na naman sa PhilHealth, ay pilit talagang pinababalik ng Supreme Court itong PhilHealth dahil syempre naawa din naman sila sa mga kababayan natin na may mga sakit, na mga nakaratay sa ospital, na naghihintay ng ayuda na galing sa PhilHealth. Pero ngayon ay zero budget, my goodness. At kasama sa video nito mga kababayan, no, si Attorney Claire, pinukpok ni Mr. Real Talker, no. Manonood tayo kay Mr. Real Talker. Panoorin nito mga kababayan na magmula umpisa hanggang sa dulo para malaman mo kung ano ang laman ng video na to. Huwag mong i-skip yung ads. Kung hanap mo ay balita at ay may pagkamarites, panoorin mo magsimula dito sa dulo hanggang sa umpisa hanggang dulo. Tapos pag may lalabas na ads diyan mga babayan, huwag mong i-skip yung ads kasi yan yung mga sinusweldo natin kay YouTube kahit papaano, kahit konti. Yan yung tinutulong natin sa pagkakampanya, sa pagtulong sa PDP laban. Ayan yung ating mga ginagasusan. Mga tarpaulin, marami na tayo sa mga kababayan natin na send na ng mga layout nito. At yun, sisimulan na tayo, nagbibigay tayo ng pang-paprint ng mga layout na na-send natin sa kanila. Yung mga nag-PM po ako sa aking page, pakisend na po yung mga Gcash nyo or yung number ng mismong shop ng pagpaprintan nyo dahil ako na mismo ang direct na magbabayad po sa kanila. Okay, tas kukunin nyo na lang po yung pipaprint nyo. Ilagay nyo po sa bahay nyo, mag-vlog po kayo doon. Pakita nyo po kay Tatang Digong na meron po kayong tarpaulin galing kay Boy Sardinas, yung DDS vlogger na gwapo. Yan o, gwapo yan o. O, diba? Gwapo yan o. No. Boy Sardinas, kung makagwapo kayo, sampaling kita At dito sa video na to mga kababayan, makikita nyo dito si Attorney Claire. Talaga namang pilit niya pa rin talagang pinagtatanggol ang mga hindi na dapat pang sabihin. Pero alam nyo naman syempre BBM yun At dito sa video na to, babanatan siya ni Mr. Real Talker. Sasabihin ni Mr. Real Talker dito, ano ang mission ni Claire dito sa pagiging katungkulan niya dito sa administrasyon. Siraan si Duterte, number 1. Pangalawang mission, siraan ang Duterte. Pangatlong mission, siraan pa rin ang Duterte. O, di ba? Matatapos na yung termino ni BBM puro Duterte na lang yung kanilang pagbanat no. Wala na silang alam gawin mga kababayan. Puro Duterte, hindi na sila nakakapagtrabaho, puro doon lang Duterte. Okay, balik tayo dito sa PhilHealth mga kababayan. Alam nyo naman talaga itong PhilHealth na to ay talagang napaka-importante sa bawat isang Pilipino. At yan, ang PhilHealth na yan ay pinagdugo at pawis sa paghahanap buhay para makapaghulog dyan sa PhilHealth na yan. Ngunit, yun nga po ay zero budget at hindi pa rin po binabalik ni Mr. Tamba. Mr. Tamba, balik mo naman na yan. Mukhang napakaraming mo nang naipon dyan. Ibalik mo naman sa taong bayan yan. May goodness ka. Mga kababayan, ito magsasalita dito sa video na to yung mga taga Supreme Court, taga COA. Ayan, makikita nyo po dyan. Kayo na po mag-analyze sa inyo pong mapapanood sa video na to. At ay pakinggan nyo po at isa puso natin at ay makikita nyo po dyan na meron pa rin palang Supreme Court na talagang mapagkakatiwalaan na panig po sa taong bayan. Yan, saludo po kami sa inyo ma'am and sir dyan sa Supreme Court. So sana hanggang sa dulo, wag po kayong masisilaw sa anumang kayamanan na ibibigay sa inyo. No, hayaan nyo na konting panahon na lang mga kababayan, basta solid PDP laban po tayo. Itong darating na eleksyon, hindi tayo titigil na makasama namin kayo, yung mga nanonood diyan. Ikaw kumare, di ba kumare?
O ikaw nga, ikaw. Kaya na nga ako nakatutok sa iyo ay. O ikaw yung kumarko, di ba? Kaganda-ganda mo. Di ba nagsabi ka, nag-comment ka. Solid PDP laban tayo. Nakita ko yung comment mo, di ba? O yun. Wag na wag mong babaguhin yan. Kailangan straight PDP laban. Huwag ka mamili. Basta't kita mo, straight ka agad. Iboto mo natin yan. Boto na natin yan mga babayan. Para walang makakalusot na mga, na mga kalaban. Di ba? Kita nyo naman. Yung sa mga ibang vlog natin. Na si Attorney Harold, yung CCTV natin sa Comelec. O, di ba? Kaya pala sure win pala sila dahil nga po diyan sa napipintong dayaan. O sana napanood niyo yung vlog natin na yan. O, di ba? Yan po sinasabi ko sa inyo kaya kailangan magkaisa po tayo. Huwag po tayong titigil. Kung hindi man po kayo naabot ni Tatang Digong diyan, Team PDP laban, yung sarili niyo pong pagkakampanya, sabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo, PDP laban tayo para itong mga buhaya diyan sa lipunan ay mawala na ng power, no? Alam niyo naman po 'yan, mga babayan. At ay sana ay magkaisa po tayo. Okay, balik tayo dito bago tayo magsimula ng ating video, malapit na. Ito yung page ko, yan, ayan ang page ko. Pwede niyo po akong i-PM diyan. Manghingi po kayo ng layout natin ng tarpaulin, yan. At kung meron po kayong pagpapaprint, magpaprint po kayo. Okay? At kung wala naman po kayong papaprint, i-PM nyo lang ako sa aking page, yung page ko na yan. At ay punta kayo sa pinakamalapit na shop, printing machine. Ay tanong nyo po doon yung bayad. At kunin nyo po yung GCash ng printing shop. At ako po mismo direct na magbabayad po doon. Yan po yung mga kinikita natin kay YouTube sa pagbablog po natin. At ay sana wag mong skip yung ads kung maganda. Like mo, mas pinaka-importante share mo para mapapanood ng iba nating mga kababayan. So ano pang hinihintay mo boy? I-play mo na ang video. Simulan na natin. Let's go! Ayan na mga Lods, sinabihan ng Supreme Court ang PhilHealth, nasabihan ang presidente na ibalik ang 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth. Yan na, no? Exciting to mga Lods eh. Kasi we Filipinos, nakatuon tayo sa issue na to eh. And tignan natin ano yung aksyon na gagawin ng Marcos admin sa sinabi ng Supreme Court. Ibabalik ba nila or magtitigas-tigasan sila? And actually, di ba, thanks to Attorney Vic Rodriguez at yung mga kasama niya na idinulog ito sa Supreme Court. And basically, they are winning. Di ba? And abang-abang na lang tayo sa kung ano ang mga susunod na mangyayari. At least, napatunayan natin na mali talaga ang pagmanipula nila sa budget ng PhilHealth. Sa pagkuha nila, di ba? At pag-transfer nila sa ibang purpose na dapat, di ba, ang pera ng PhilHealth, para lang dapat yan sa PhilHealth. Para lang yan sa health, di ba? At benepisyo ng mga miyembro. Can you just please go direct to the point? Yes or no? Sorry, Your Honor. Again, Your Honor, 60 billion pa lang po na transfer po natin. Pa lang. Konti lang, no? Konti lang. 60 billion po. All Not right, 89 60 po. billion, not 69. Yes po. Ilan ba gusto nating i-transfer? It is estimated, Your Honor. All right, so what 89 is your short answer to my short question? Your Honor, sorry, Your Honor. PhilHealth's nag-operate si PhilHealth po, Your Yes, Honor, in the year 2024. did it help PhilHealth's financial condition? Did it upgrade your financial level when you transferred 60 billion to the National Treasury? Your Honor, despite the transfer, Your Honor, PhilHealth's investable fund from 498 in December 2023 and versus December 2024, Your Honor, of 492 billion. So what is your answer? No? Or Your yes? Honor, Yes or no? Your Honor, very sorry, Your Honor. Your Honor, PhilHealth operates the program, Your Honor. Yes or expanding no? the benefit payment. All right. Tumaas pa So siya. I will go to my next question. Yes po. Yung nagpapaliwanag eh. Halatang-halata mo, ramdam na ramdam mo. Na tense! Good job, Supreme Court, di ba? Buti na lang talaga mga Lods na may Supreme Court
Di ba, na nagigisa at naghihimay, lalo na sa mga ganyan kalaking budget na kinukuha nila. Malayong malayo ang tuwadkom sa Supreme Court, di ba? Talagang kapani-paniwala ang Supreme Court. Kaya abangan natin mga lords, no? Ano ang ending nito? Kita ko na ang ending nito no? Ibalik nyo ang pera sa PhilHealth. PhilHealth can already request the President Ayan. to return the money, Yan. the 60 billion that were Boom. transmitted to PhilHealth, to the government for UNCRO program funds. Ibalik na yan sa PhilHealth. Boom. And PhilHealth to expand its benefits, Tama. hire more people Tama. to answer for the needs of the Tama. health of our people. That will be all, Chief. Ayan na, ibalik mo na, Mr. President. Malaking skandalo at kahihiyan ito sa Marcos admin. Pag nag-demand na ang Supreme Court na ibalik ang pera sa PhilHealth, malaking kahihiyan at malaking skandalo ito sa Marcos admin. 'Di ba? Kasi mapapatunayan natin na talagang may hidden agenda sila dyan. Bakit nila ginagalaw ang pera ng PhilHealth? Kasi may mga balak yan sila. Grabe talagang Marcos admin. Oh, ano na, Mr. President, ibalik daw. Diba? Yaks! Talagang mali, no? Talagang mali ang ginawa ng Marcos admin na galawin ang pera ng PhilHealth. Mali! Kahit ano pang explain nyo mga loyalista, mali! When you come up with your budget request for the subsidy, you don't actually consider the taxes being collected that Congress passed for purposes of subsidy for indirect contributors. Tama. That is correct, Your Honor. The budget is computed based on the need. So they're not following the law? Tama! You're not observing what the law requires? Your Honor, budget principles require that it's needs-based. We will follow it based on the projected fund ceiling or availability. It might not match certain Yes, needs. I agree. It's based on needs. But the problem there is PhilHealth limits the funding so that you don't address the needs, the health needs of the Filipino Tama. people. If you increase budget 200%, and I don't think the Filipino would not avail of that. Tama. You define your own limits. Tama! The Congress allocates budget or collects taxes, provides for collection of taxes to answer for the subsidy of PhilHealth for Tama. indirect contributors. Now, when you request money for subsidy, ang ibig mong sabihin, hindi mo papakailam yun? Hindi mo naiintindihin yun? Gagawa ka ng sarili mo formula because you have limited understanding there's a limited need of our people for health. Your Honor, the current administration agrees with your observation, which is why this particular case under litigation has been the signal it has been using to increase the benefits. Ang tagal na po, 10 So taon. therefore, if the current administration recognize that, very thank you. And therefore, they should restore, Yan. bring back the money back to PhilHealth. Your Honor, the reason why the administration recognized it because for the longest time, the corporation has thought it will always get money because of the guarantee of the sin Oh, tax. precisely, whatever would be. Whatever is that. As long as the government recognizes now, it is now incumbent on the part of government to return Tama. the 60 billion that was transmitted already because it recognized now. Hindi lang na-recognize probably no? before, recognized na. So Yan. therefore, when you recognize it, you should return it. You should return it. Grabe, no? Good job, Supreme Court. Galing, no? Punto per punto. Tama no? Grabe itong Marcos admin ngayon kasi kung ano-anong ginagalaw nila ng mga pondo. Alam nyo mga lords, isipin nyo na lang to ha. Isipin nyo na lang talaga to. Kung yung kinuha nila na ilang bilyon yun sa PhilHealth, kung mas
pinaganda ang serbisyo na lang, talagang ibinigay sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga kababayan natin ngayon na nahihirapan sa mga hospital bills nila, may mga malulubang sakit, di ba? Doon sa mga hospitals na yung iba nga, ang tagal-tagal makiter kasi nga walang pera. Imagine that mga lords, yung bilyon-bilyon na kinuha nila. Kung yung bilyon-bilyon na yon na manage ng maayos at nabigyan ng magandang benepisyo na hindi pocho-pocho, abay, di ba? Panalo ang mga Pilipino. Di ba? Panalo ang mga Pilipino. Kasi reality speaking, tignan natin, kaawa-awa yung mga kababayan nating maluluba ang sakit, yung mga kababayan nating kulang sa pinansyal, di ba? Yung mga kababayan nating, yung iba nga, nagtitiis na lang, parang titiisin na lang nila yung mga malulubang sakit nila kaysa sa mga hospital kasi nga walang pera. Tapos, heto ngayon, yung gobyerno ngayon, papakialaman pa ang pondo para lang sana sa kalusugan. Diba? Ang talino talaga. Kaya alam niyo mga lords, pag na-restore yung pera na yan, ewan ko na lang kung mabalik pa yan, baka nagastos na yun. Panalo ang mga Pilipino. Kaya sa totoo lang, no, buti na lang may Supreme Court pa na nakikinig sa mga Pilipino. Diba? May Supreme Court pang panig sa kung ano ang totoo at tama. Sabi ng ating presidente, huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. Grabe Nax naman. Sino ba ang pinapatamaan mo dyan, Mr. President? Parang ikaw yan. Alam nyo, Mr. President, kung sana sinabi mo yan nung tumatakbo ka pa as president, malamang sa malamang, hindi ka talaga mananalo. Grabe itong si BBM, no? Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Ang taas ng tingin niya sa administrasyon niya. Ang tanong, sa 3 years ng Marcos admin, anong resulta, Mr. President? Di ba puro dadadin? Ang ginagawa nyo lang sa mga Pilipino, hindi nyo talaga binibigyan ng magagandang proyekto at magagandang serbisyo. Ang ginagawa nyo lang, bigay kayo ng ayuda, kunwari ganito, kunwari itutulong sa magsasaka, kunwari ganyan. Pero may mga backdoor na pala kayong pinaggagawa. Kung ano-ano na pala ang mga manipulasyon na ginagawa nyo sa budget at sa pera ng bayan. Ang ibibigay nyo lang sa mga Pilipino, kakarampot. Habang kayo, party-party. Diba? Wag mo nang linlangin ang mga Pilipino. 3 years ka na. Kamusta? Savage. Savage to mga lods. Panoorin natin. Kung hihingan ko po kayo bilang National Security Advisor, ngayon, ano po ipapayo ninyo kay Speaker Martin Romualdez? Okay. Tingin ko, marami na naman siyang naipon. Tigil lang nakaw. Itigil na. Okay. Tama. Marami nang naipon. Grabe, ikaw ba naman control nila yung sa ayuda? At sila ang nagde-decide kung kaninong distrito at kaninong or sinong kongresista ang bibigyan ng akap, ng ayuda? Wala talaga. Kaya mahiya-hiya naman tayo sa pagmumukha natin, tambalos-los. Madami-dami ka nang naipon, tigil mo na. Grabe tong administrasyon ngayon. Kasi alam nyo mga lords, ginagawa nilang tama ang mali. Example, yung sa PhilHealth. Diba? Mali naman talagang gamitin mo yun sa ibang purpose. Pero kung papakinggan mo ang Marcos admin, gusto nilang itatak sa mga Pilipino na tama lang ang kanilang ginawa, which is mali. Pangalawa, yung ayuda. Diba? Na-imaginein mo, nagagamit na yun, diba, for vote buying. And hindi okay na puro ayuda. Pero pansinin mo, ang ginagawa ng gobyerno, pinaparamdam nila sa atin
na okay lang yung ayuda. Sabi pa nga ni Tambaluslos, ayuda is justice. Di ba? Pero kung iisipin mo mabuti, hindi nakakatulong ang palaging pangmumudmud ng ayuda sa bansa natin. Tapos nagagamit pa ng mga politiko. Di ba? Nagagamit pa nila. Na yung iba nga dyan, bago ibigay ang ayuda, kailangan andyan pa yung appearance nila, kaya laki-laki ng mga mukha nila sa tarpaulin nila, tsaka nila ibigay ang ayuda, o di ba? Tama ba yun? Mali! Kasi hindi naman nila pera yun eh. Pangatlo, yung mga blanco sa BICAM, sino kaya nag-fill in nun? Diba? Mali yun eh. Bakit pepirmahan? Diba? Kumbaga, bakit aaprubahan? Blanco pala. Pagdating dun sa GAA, kompleto na. Ang tanong, sino ang nag-fill in? Pero, pansinin mo, hindi nila tayo sinasagot. Diba? Ginagawa pa rin nilang tanga ang mga Pilipino at pinapamukha ng admin ngayon na wala silang ginawang mali. At ito malupit, pang-apat, pinapatahimik nila ang against sa kanila at bumabati ko sa kanila. Hoy, for your information, empleyado kayo ng gobyerno. Naninilbihan kayo sa mga Pilipino. At kami ang nagpapasweldo sa inyo. Kaya may karapatan kaming bumatikos, maghayag ng aming opinyon, at sitahin kayo sa mga katarantaduhan nyo at kabulastugan nyo. Pero ano ang ginagawa ng Marcos admin ngayon? Pilit nilang minamindset sa mga Pilipino na fake news, fake news, fake news nyong mukha nyo. Diba? Ang Marcos admin ngayon, magulo. Ang kalat-kalat, diba? Ang daming skandalo. Kaya sa mga Pilipino, gising-gising, no? Imulat natin yung mga mata natin. Papayag ba tayo na gawin nilang tama ang mali? Jen, 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 jen. Jen, 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 jen. Utang ng Pilipinas umakyat sa 16.31 trillion nitong January 2025. Ang galing, 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 galing. Saan kayo napunta? Saan kaya ito napunta mga lods? Kasi 3 years na ang Marcos admin, anyari? May mga big ticket project ba? Wala. Halos yung ibang mga proyekto ng past admin ay natenga at hindi matutuloy kasi walang pondo. Tapos imaginein mo to mga lods. Binenta pa nila yung mga reserve golds natin na which is top 1 tayo sa may pinakamaraming binenta. Oh my God. Saan ulit yun napunta? Pero nangungutang. Diba? Wondering talaga. Saan napupunta ang pera? Ayuda? Okay? After niyan, saan na? Tapos natatawa na lang ako kasi ibang mga loyalista. Sinasabi si BBM maraming nagawa. Marami siyang nagawa sa mga magsasaka. Namigay siya ng lupa. Lupa? Bakit galing sa kanya ang lupa? Tangik! Sa gobyerno man niyang lupa. Kaya huwag niyo kaming paandaran, no? Resulta ang kailangan. Eto na. Si Auntie Claire niya. Dito natin makikita mga lodge na wala talagang plano ang Marcos admin sa mga parating pang mga sakuna. Wala! Panoorin natin. May mga lugar po sa bansa na nakararanas ng mataas na heat index, gaya ng Palawan, Nueva Ecija at ibang parte ng Quezon City. Nagsuspend na din po ng klase yung ilang area sa Kamanava dahil po sa inaasahang mataas na heat index. Pwede pong malaman kung may mga preparasyon, action or contingency plans po ang pamahalaan dito. Yusek, balikan ko yung heat index. Considering na kasi simula pa lang po nung taon, Marso pa lang, ano yung nakikita ng Malacanang na potential na epekto nito sa ating ekonomiya?
Okay, kahit po hindi pa po namin napag-uusapan dahil sabi nga niyo po, ngayon lang po talaga nag-i-start. Pero syempre po, lagi po maghahanda ang pamahalaan patungkol po dito. Hindi nyo Kung ito po ay napag-usapan? makakaapekto sa ekonomiya natin, ay tayo po ay lagi maghahanda tungkol dyan. Magkaganda. Pero meron na bang assessment kung gaano kaseryoso yung magiging epekto dito sa ating goals, targets? Opo, wala pa po ako wala pa po kaming report kung gaano ito makakaapekto sa atin mula sa pag-asa. Pero yun na nga po, extreme caution po ang sabi ng pag-asa Wow. na dapat nating gawin. Ano nga So gagawin? siguro po after this, kapag po nagkaroon na po kami ng meeting, kung ano po ang gagawin ng pag-asa, DOH at ibang ahensya, ibabalita po agad namin sa inyo. Wow. Balik lang po ako dun sa heat index sa USEC. Kasi po alam naman natin na sa nakalipas na mga taon ay matindi po ang naging epekto ng tag-init, yung El Nino sa ating mga magsasaka, even sa mga mangingisda po. Ano po yung mga hakbangin o plano ng ating pamahalaan habang hindi pa ganun katindi ang epekto nitong tag-init sa sektor po ng agrikultura? Ma'am, as of now talaga po ay hindi pa po kami nakakapag-usap patungkol dyan. Pero kung ito po talaga ay nakikita po, nababanag po ang matinding epekto po, kikilos po talaga agad ang ahensya para po matugunan kung ano man ang magiging problema sa mga susunod ng araw ng ito na makatinding init na nararamdaman natin. So pa talagang plano, program ang ating Nag-i-start session. Opo, mag-i-start pa lang po kami kasi magkakaroon po kami ng meeting para po mas detalye. Most probably po, hindi pa lang po Wala. na ibababa sa amin. Sabihin kung ano po mo na lang, yung, Claire, action plans wala. ng DA, SWD, DepEd. Dahil nga kababalita pa lang po nito. So most probably nag-uusap na po sila at titignan ko po ang pinaka-status nito mamaya po pagkatapos ng press brief. Sabihin mo, Claire, wala talagang plano. Ay, meron pala. First plan, impeach VP Inday. Second plan, impeach VP Inday. Third plan, impeach VP Inday. Diba? Tignan nyo mga lords, papaano sila mag-respond sa mga paparating na calamities. Mag-uusap pa daw sila. Wala pa silang plano. Yun yung problema ngayon. Diba? Yan yung problema ngayon. Kasi clear, kung saan-saan kasi kayo nakatuon sa mga walang kwentang bagay, instead, serbisyuhan nyo ang mga Pilipino, protektahan nyo ang mga Pilipino, ang ginagawa nyo, puro kayo Duterte, Duterte, Duterte. Matatapos na lang ang termino ni BBM, puro Duterte, Duterte, Duterte. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi nyo sa balitang ito? Please i-comment nyo sa ibaba at babasahin ng aming team. At kung nagustuhan nyo ang video, ay please huwag kalimutang i-like at mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo palagi. At please huwag kalimutang i-share para mas marami pang makaalam sa balitang ito. Maraming salamat po!
melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dati laganap pang-api at dusa sa aming mga mahihirap ngunit ikaw ay dumating sagot sa aming mga dalangin muli kaming babangon mabuhay ka Tatay Digong Ama maraming salamat aming mga mata'y minuhulat gawain ng masasamay iyong isiniwalat ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko Pinamatay niya ako kung iyak ako. Pilipinas muling makikilala at itataas katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani mga ngiti sa labi di mapapawi Breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat. Ang malasakit sa Pilipino ay walang kasing tapat. Ika'y paglalaban ng iyong mga anak. Tunay kang biyaya sa bansang Pilipinas. Haba. Gosh. Irene Oikawa, vocals by Irene Oikawa, arranged by Ekingo. Wow, siya ang talaga nag-compose and siya din yung kumanta. Ang ganda ng lyrics. DJI, much love and respect sa iyo dahil napaka-talented mo. And ang ganda ng pagkagawa ng video na to, no? Umiyak na yung kasama ko. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.